Diyos ang papuri at pasasalamat. Nandito na po ako sa kalye. After po ng house visit, nandito na po ako sa kalye. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. God bless po. Atin pong ibahagi ang banal na salita ng Panginoon dito po sa kalye na ito. Ayan, marami pong tao dito na naglalakad, nagtitinda, nakaupo. Ayan, praise be to God. Hallelujah. Makapangyarihan po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Bago po ako uwi ng bahay namin, mga kaibigan, maninirang ng Diyos, ako po muna ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Alis na po si Kuya. Ingatan ka po ng mahal na Panginoon Kuya sa inyong biyahe. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan po mga kaibigan, mahinirang ng Panginoon. Akin pong hinihiling sa inyo, saan man po kayo naroon sa mga oras na ito. Ako po nawa iyong ipanalangin. We need protection prayer mga kaibigan. Nag-iisa lang ako na nagbabahagi po ng salita ng Diyos dito po sa kalye. Asan na po ako dalhin ng banal na Espiritu para po ibahagi po ang banal na salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Mahinirang ng Panginoon, mga kaibigan ko. Sa mga tinanggap po ang Panginoon, ipanalangin niyo po ako. Prayer for protection po ang kailangan ko dito sa lugar na ito, mga kaibigan. Habang dumarami po ang mga tao sa mga oras na ito. Amen. Praise God. Hallelujah. No? We need to spread the gospel. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ipanalangin niyo po ako mga kapatid, mga hinirang ng Panginoon. Ipanalangin niyo po ako. Amen. Let us pray po. Sabayan niyo po ako. Ilihans niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Father God in heaven, Panginoon, ingatan niyo po ako sa lugar na ito, Ama. Dito po ninyo ako itinalaga sa lugar na ito para po ibahagi ang iyong banal na salita, Ama. Ama, dalangin ko po, ingatan niyo po ako dito sa lugar na ito. Dalangin ko po na iyo pong bahira ng iyong banal na dugo ang aking bibig, nang maihayag po ang iyong banal na salita sa mga tao na nandirito. Lahat ng may pandinig po ay makinig sa salita ng Panginoon. Dalangin ko po, wala po makapag-penetrate na masamang espiritu dito sa lugar na ito. Ama, proteksyonan niyo po ako, Panginoon. Libo-libo anghel na nandirito po, ipadala mo po, Panginoon, na ako po ay proteksyonan sa lugar na ito. Sa pangalan na Jesus, Satanas, lumayas ka. Lumayas ka sa lugar na ito sa pangalan na Jesus. Hindi ka po makapag-penetrate sa lugar na ito habang ako ay naghahayo, habang ako po ay nag-speak ng salita ng Diyos. Sa pangalan na Jesus, lumayas ka, masamang espiritu. Masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Father God in heaven, dinggin mo po ang aking kahilingan ito, Panginoon, dahil ito ang iyong kalooban, Panginoon, na ibahagi po ang iyong banal na salita sa lahat ng mga tao na nandirito, nakaupo, nakatayo, naglalakad. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, nawa po magrema po sa puso't isipan nila ang iyong banal na salita, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na mumutawi po ang iyong salita sa aking bibig. Hallelujah. Father God in heaven, pinupuri kita at pinasasalamatan, Panginoon, sa tanging pangalan na Jesus. Amen. 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 To God all be the glory. Kapatid, pakishare po ang live. Amen. Hindi ko po ito magagawa ganang akin lamang. Ito po ang kalooban ng Panginoon para po maligtas ang mga kaluluwa ng tao, dahil bawat pitik na orasan may namamatay, kaibigan. Sa bawat pitik na usan, may nahihilo, may kung ano pong nangyayari. Lalo na po ngayon, sa panahon ngayon, marami po ang mga lasing, marami po ang mga nasubrahan po sa pagkain, sa katakawan, kaibigan, mga minamahal. No? Pakishare po ang live. Amen. Sa Diyos ang papuri, pasasalamat sa habag at awa ng Panginoon. I-blow ko po ang trumpet na ito para marinig ng buong mundo ang salita ng Panginoon na Kanya pong nire-reveal po sa akin sa oras, sa araw na ito, na i-share po ang Kanyang banal na salita sa mga tao na nandirito po, na naglalakad, nagtitinda, nakastay po sa kanilang tindahan. Hallelujah, hallelujah. Maghari po dito ang kapayapaan ng pag-ibig ng Panginoon. Praise the Lord.
I speak kapayapaan, peace sa lugar na ito sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan, mga kaibigan. Huwag po kayo mag-alala. Nandirito po ako sa lugar ninyo para po ibahagi ang salita ng Diyos. Libre lang po. Libre lang po ang salita ng Diyos. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Mga kaibigan, ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Amen. Praise God. Ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat dahil tayo po ay buhay pa sa araw na ito. Amen. Today is our salvation, mga kaibigan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Purihin ang Panginoon sa araw na ito dahil tayo po ay buhay pa. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan. Hindi po ako ihingi ng pera sa inyo o anumang mga bagay na meron po sa inyo, mga kaibigan. At hindi rin po ako mamimigay ng sobre para po manghingi ng donasyon. Kaibigan, nandirito po ako para po ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang kalooban ng ating Diyos Ama. Na ibahagi po ang salita ng Panginoon. Ibahagi po ang kanyang salita. Kaya tayo pong mga tao, binigyan tayo ng Panginoon ng tainga para po pakinggan ang kanyang banal na salita. Kaibigan, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Hindi ko po itinataas ang inyong relihiyon o anumang relihiyon o anong mga sekta o anumang mga denomination. Hindi ko po yun itinataas. Ang itinataas ko po ang salita ng ating Diyos. Ito po ang Biblia. Hawak ko po ang salita ng Panginoon para po marinig po ninyo ang sa kanyang salita. Ang araw na ito, araw po ng ating kaligtasan. Nawa po, isa puso, isa buhay po ninyo ang inyong narinig na salita ng Diyos. Yamang ito ay libre lang. Hindi po ako manghihingi ng pera o anumang mga bagay na meron sa inyo. Ito po ang nais ng Diyos. Napakinggan po ninyo ang kanyang banal na salita. Anytime po, pwede po bawiin ng Panginoon ang kaisa-isa nating buhay. Amen? Hindi po tayo nagmamayari ng buhay natin. Anytime po, pwede po bawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay na hindi po natin nalalaman. Amen. Today is our salvation, kaibigan. Pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoon. Hindi ko po ito ginagawa-nagalang akin lamang po. Hindi po. Ito po ay kalooban ng ating Diyos Ama na iparinig po sa inyo ang magandang balitang ito. Ito po ang Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Nakasulat na po dito ang lahat, mga kaibigan. Ang sabi po ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, kaibigan, upang matupad mo ang nakasaad po dito. Kaibigan, ilang taon ka na po, hindi mo man lang nabasa ang love letter ng Diyos? Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o sa pisikal na pagkain, kundi po sa salita ng ating Diyos na namamapawi po sa kanyang bibig. Kaya ang utos ng Panginoon, basahin po natin ang banal na kasulatang ito. Kaibigan, kaya po tayo buhay ngayon dahil po sa habag at awa ng Diyos. Kaibigan, basahin po natin ang banal na salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kaibigan, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen. Mahal na mahal po tayo
nasusulat. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman po ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaibigan, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, siya po ang pinako sa krus upang tayo po ay iligtas sa kaparusahan ng Diyos Ama. Kung ganang atin lamang po mga kaibigan, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili mga kaibigan. Kung ganang atin lamang po, hindi natin maliligtas. Amen. Kundi po ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makapagligtas po sa atin. Ang katawan po natin mamamatay po ito kaibigan. Babalik po ito sa lupa. Magiging apo na lamang po tayo someday. Pero ang kaluluwa po natin ay hihiwalay po sa ating katawang lupa. Babalik po ang kaluluwa sa ating Panginoon. Kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Manumbalik po tayo sa piling ng Diyos. Dahil po tayo po ay nagkasala. Nagkasala po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Ang inihiling po ngayon ng Diyos, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ipinapaalala niya sa atin ngayon na tayo po ay manumbalik sa piling ng Diyos. Kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Makasalanan po tayo. Wala ni isa po sa atin ang perfecto. Lahat po nagkasala. Kaya kaibigan, nasusulat Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala. Wala ni isa man po ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat nagkasala. Ito po ang alok ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo chapter 4 verse 17. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Kaibigan, alam niyo po, nililiklig na po ng Panginoon ang lupa. Kahit saan po lumilindol, hindi na po mapipigilan ang pagliglig ng Diyos sa lupa. Kaya huwag po natin antayin na lumindol. Saka tayo tumawag sa ating Panginoon. Huwag po natin antayin na bigla pong magbuhos ang ulan, ang bagyo, bago natin tawagin ang Panginoong Hesukristo. Madalas po lumilindol. Nagagalit na po ang Panginoon dahil ang mga tao hindi na po sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Mga kaibigan, anytime po, pwede po bawiin ng Panginoon ang kaisa-isa nating buhay. Wala po tayong ipagyayabang sa Diyos. Mga kaibigan, hindi tayo po pwede po lumindol ng malakas. Amen? At saka po tayo tatawag sa Diyos. Diyos ko, tulungan mo ako. Pero hanggat wala pa yung lindol, ang mga tao, aligaga sa pagganong tradisyon, aligaga sa paghahakot ng pera sa ninong at ninang. Mga kaibigan, huwag naman ninyong kalimutan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 33, unahin po natin ang kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban upang idadagdag na lamang ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Seek first the kingdom of God, kaibigan. Uunahin po natin ang Diyos. Alam niyo po, nasusulat
Anytime, darating po ang Panginoon na hindi po natin nalalaman. Di po ba ang lindol? Hindi natin yan inaasahan. Pero bigla po yan dumating. Ganun po ang Diyos. Kaya lagi po tayong handa mga kaibigan. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating kaluluwa kung tayo po ay magpabingi-bingihan sa salita ng Diyos. Today is our salvation. Accept Jesus. Seek Jesus now. Kailangan po natin si Jesus. We need Jesus. Alam niyo po, kung walang Jesus sa buhay mo, tiyak po mapapahamak ang kaisa-isa mong kaluluwa sa impyerno. Kailangan po natin si Jesus. Dahil po, kay Jesus mo lang matatagpuan ang kaligtasan. Kaibigan, nasusulat, Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesus mo lang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na pinagkaloob ng Diyos Ama upang tayo po ay maligtas sa kaparusahan ng Diyos Ama. Ganon po tayo kalab ni Jesus. Pinako si Jesus sa krus dahil po sa ating kasalanan. Tinubos po ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin. 2,000 years ago na po ang nakalipas. Kaibigan, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus ay tumulong sa krus para po tayo po ay maligtas. Pansinin po ninyo ang salita ng Panginoon. Today is our salvation. We cannot promise tomorrow kung tayo po ay kahabagan pa ba ng Panginoon na mabuhay. Tayo po mga tao, may decision po tayo matulog mamayang gabi. Pero po ang pag-ising, hindi po natin yan desisyon. Decision po yan ng Panginoon. Kung kahabagan ka pa ba niya o hindi nagisingin, kaibigan. Kaya, ang sabi ng Diyos, nasusulat, Efesos chapter 6 verse 18. Lagi po tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Lagi po tayong handa at magsumamo sa patnubay ng banal na Espiritu. Lagi po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lagi po tayong manalangin. Ang sabi ng Panginoon, dahil si Satanas umaali-aligid lamang po yan. Nakaantay po yan na kung sino po ang kanyang sisilain. Kaya lagi po tayong manalangin. Magpabalot po tayo sa banal na dugo ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin na may pananampalataya, kaibigan. Kaibigan, ang Diyos ay Espiritu. Nasusulat, Juan chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu. Sasambahin po natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, kaibigan. Hindi po natin maaring ihambing ang Diyos sa mga gawa ng kamay ng tao. Alam niyo po, hindi po natin sambahin ang Panginoon sa kahoy. Hindi po natin sambahin ang Panginoon sa pilak, sa ginto, sa tiyok, sa simento. Hindi po. Dahil malinaw sa banal na kasulatang ito na ang Panginoon ay Espiritu, kaibigan. Amen. Susuklaman ng Panginoon ang kanyang mga nilalang na sumasamba, lumuluhod sa mga gawa ng kamay ng tao. Alam niyo po, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Huwag po natin siya ihambing sa kahoy, sa pilak, sa ginto. Dahil sinasabihan po tayo ng Panginoon na
kaibigan, Exodo chapter 20 verse 4, 5 hanggang 6, sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahin upang sambahin yukuran, dahil siya po ang Diyos na mapanipughuing Diyos. Siloso ang Panginoon, kaibigan. Kaya wag po tayong sasamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Ayaw ni God yun. Amen. Alam niyo po, sinasabi ng Diyos, Exodo chapter 4, Exodo chapter 20 verse 6, ang lahat, no? Ang mga kasalanan ng magulang ay sinisingil ko sa kanyang mga anak sa ikatatlo at ikaapat na salinlahi. Friend, kaibigan, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Alam niyo po, nasusulat ang mga taong sumasamba sa kahoy, sa pilak, sa ginto, sila po ay mga hangal, sabi ng Panginoon. Mga hangal ang sumasamba sa mga imahin. Amen. Kaibigan, love ka ni Jesus. Pinako si Jesus sa krus, tapos ihambing mo siya, luluhod ka sa kahoy. Kaibigan, nasusulat, ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Juan chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Friend, mahal mo ba si Jesus? Kung mahal mo si Jesus, susundin mo ang kanyang kalooban. Si Jesus lamang po ang Diyos. Wala na pong iba. Si Jesus lamang po, dahil nasusulat. Pahayag chapter 22 verse 13. Ang wika ng Panginoong Jesus, ako ang Alpha at Omega. Ako ang simula at wakas. Ako ang una at huli. Kaibigan, si Jesus lamang yun. Si Jesus ang gumawa ng mundong ito. Wala na pong iba. Si Jesus ang nagtubos po sa atin. Amen? Amen? Amen. Ang Panginoong Jesus, siya po ang totoong Diyos, walang iba. Kaya huwag natin ihambing ang Panginoon sa kahoy, sa pilak, o sa kung anong mga larawan. Sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoon, sasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Alam niyo po, nasusulat sa banal na kasulatang ito, Leviticus chapter 26 verse 30. Ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, pagdating ng taghuhukom, ang kanilang mga bangkay ay ilalagay sa ibabaw ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Bago mangyari ang lahat, kaibigan, nawa magrima sa puso, sa inyong isipan, ang salita ng Panginoon. Amen. Mapalad, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ni God ng tainga para po pakinggan ang kanyang banal na salita. Amen. Alam niyo po, kaibigan, alam niyo po, nasusulat, kapag patuloy po tayo sa pagkakasala,
Alam niyo po, ito ang masakit, kaibigan. Kung patuloy po tayo sa pagkakasala, ang sabi ng Panginoon, Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual, kaibigan. Amen. Pagpatuloy sa pagkakasala ang tao, tiyak po, tiyak mga kaibigan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po, Hebreo chapter 9 verse 27. Hebreo chapter 9 verse 27. Ang wika ng Diyos. Minsan lamang tayo itinakda ng Panginoon na mamatay at paghukom na po. Kaibigan, wala pong purgatorio. Wala pong purgatorio. Pagkatapos po natin mamatay, ilibing at ilang araw magiging apo na po tayo. Kaluluwa natin hawak na po ng Diyos. Alam niyo po, yung mayamang tao na matay, hindi nakapagsisi sa kanyang kasalanan. Ang kanyang kaluluwa pumunta po sa Hades. Pumunta po sa daigdig ng patay ang mga taong hindi nagsisi, hindi tinanggap ang Diyos, hindi pinamuhay ang salita ng Panginoon, namuhay dito sa mundo, sa kalayawan. Pero po, ang pulubing si Lazaro namatay. Alam niyo po, ang kanyang kaluluwa pumunta po sa dambana ng Panginoon. Inaaliw po siya ni Amang Abraham. Alam niyo po, ang taong mayamang yon na hindi nagsisi, hindi tinanggap si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas, nakikiusap po siya kay Amang Abraham. Inuutusan na ang si Lazaro na ibabaw ang kanyang daliri sa tubig upang ilagay sa kanyang dila dahil mainit doon sa kanyang kinalalagyan sa daigdig ng patay, kaibigan. Kaibigan, bigo ang mayamang ito dahil hindi po makakatawid si Lazaro sa kanyang kinalalagyan dahil may malalim na bangin ang pagitan. Kaya kaibigan, sabi ng mayaman kay Amang Abraham, inuutusan na lamang, no? Sabi, utusan mo po Amang Abraham, si Lazaro, nasa pihan ng aking mga kamag-anak. Ngunit, mga kaibigan, eto na po, nakarating po sa inyo ang magandang balita. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Anytime, pwede po bawiin ng Panginoon ang kaisa-isa nating buhay. Tanggapin po ninyo si Jesus. Si Jesus na pinako sa krus. Naghirap sa krus ng Kalbaryo para tayo ay matupos sa ating kasalanan. Ang buhay natin sa mundo, temporary lang. Ang trabaho, temporary. Lahat ng ating ginagawa sa mundo, temporary. Hindi natin dito matatagpuan ang kaligtasan sa mundong ito. Hindi matatagpuan ang kaligtasan sa mga bagay na nandito sa mundo, kaibigan. The time is running out, kaibigan. We need Jesus. Seek Jesus now. Amen. Hindi natin mapapromise kung tayo po ay gigisingin ng Panginoon bukas. Amen. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa,
Hindi lamang 3 ang namamatay sa bawat pitik ng orasan, kaibigan. Amen. Kaibigan, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay buhay pa sa mga oras na ito, mga kaibigan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kaibigan, nasusulat po sa banal na kasulatang ito, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, repent. Repent, kaibigan. Pagsisihan po natin ang ating kasalanan. Magbagong buhay po tayo, kaibigan. Magbagong buhay po tayo bago po mauli ang lahat. Yun po ang inihiling ng Diyos ngayon. Magbagong buhay po tayo. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya kung wala po si Jesus sa buhay po natin. Amen. Kailangan natin si Jesus. Kailangan po natin ang Panginoon. We need Jesus. We need Jesus. Accept Jesus. Read the Bible day and night, kaibigan. Meditate the Word of God. Amen. Alam niyo po, ang magandang regalo sa araw na ito, ang pinakamagandang regalo sa araw na ito, December 25, ang pinakamagandang regalo, ang ibahagi mo ang salita ng Panginoong Jesucristo. Yan ang pinakamagandang regalo ngayon na matatanggap ng bawat tao. Ang salita ng Diyos. Amen. Regaluhan po ninyo ng Biblia ang mga inaanak nyo. Hindi pera. Regaluhan po ninyo yung mga anak nyo ng Biblia. Hindi po pera. Hindi laruan. Hindi damit. Hindi mga bagay na nandito sa sanlibutan. Iregalo ninyo sa bagay. Ang araw na ito ay bigayan ng regalo. Amen. Ang magandang regalo, Biblia. Para po maligtas ang kaisa-isang kaluluwa ng taong binigyan mo ng regalo. Pera, madali lang po yan, maubos. Laruan, sira na agad yan kinabukasan. Amen. Pero salita ng Diyos, mananatili magpakailanman, kaibigan. Without Jesus, there is no hope, kaibigan. Regaluhan mo man ang anak mo ng kotse, hindi mo alam, kinabukasan, bangga yan. Di ba? Useless po. Pero kung Biblia ang ibibigay mo, salita ng Diyos, i-educate nyo ang inyong pamilya sa salita ng Diyos, maghari ang Espiritu ng Diyos sa pamilya ninyo. Amen. Sa mga inaanak ninyo. Ilang taon ka na po, kaibigan, ini-educate mo ang mga inaanak mo sa mga pera. Ini-educate nyo sa mga bagay na nasisira. Kaibigan, salita ng Diyos, kailan kayo magising sa ganitong sitwasyon? Salita ng Diyos, ang irigalo ninyo sa anak nyo, sa mga inaanak nyo. Dahil ang mundong ito, naghahari ang espiritu ng kadiliman. Nagmukhang pera na ang ilan. Halos lahat, puro pera. Amen. Ang nakadampi ngayon sa kamay ng mga inaanak, ang nakadampi ngayon sa kamay ng mga anak, pera, laruan, damit. Bibihira mo makita ang dumadampi ang Biblia sa katawan ng inaanak, sa kamay ng inaanak, sa kamay ng anak. Bibihira. Ngayon po, kailangan natin itaas ang Panginoong Jesus
Kaya sabi niya, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, nandirito ako para po ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ni God, Mateo chapter 16 verse 15, humayo kayo at ipangaral ang aking magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya pakinggan po ninyo ito, kaibigan. Sa bawat pitik na orasan, may last minute ang tao. May last breath ang tao. Amen. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, unang Corinto chapter 6 verse 9 hanggang 10, ang mga nakikiapid, ang mga nangangalunya, ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw, ang mga hallelujah, praise the Lord, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw, ang mga nakikiapid, mga kaibigan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang mga nanlalait, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga naglalasing, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayong araw, amen, ngayong araw po, marami pong lasing. Marami pong lasing sa araw na ito. Amen. Nakatayo ang Alfonso sa lamisa. Nakatayo ang Jean Bilog sa lamisa. Yan ba ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na ikay naglalasing? Kaibigan, wala pong lasinggo nakarating sa langit. Sa bahay pa nga lang, hindi na makarating dahil kasuray-suray na. Sa langit pa kaya? Kaibigan, magbagong buhay po tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kung mahal mo ang kaluluwa mo, sundin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Mga kaibigan, kung patuloy tayo sa pagkakasala, hindi po maisulat ang pangalan po natin sa aklat ng buhay. Nasusulat po, Pahayag chapter 20 verse 15, ang sinumang hindi masumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lumalagablab na apoy, na yun po ang pangalawang kamatayan. Sikapin po natin, mga kaibigan, mga friends, na tayo po ay magbagong buhay. Maiksi lang po ang buhay natin sa mundo. Amen. Mga kaibigan, nasusulat po, mga kaibigan, ang mga ayaw po magbagong buhay ay mapupunta po ang kaluluwa sa lumalagablab na apoy. Revelation chapter 21 verse 8, ang mga taksil, ang mga duwag, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, ang mga mangkukulam, ang mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lumalagablab na apoy, na yun po ang pangalawang kamatayan. Amen. Kaibigan, before it's too late, repent, accept Jesus. Accept Jesus po, mga kaibigan. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Praise the Lord, no? Hindi po aksidente
na narinig po ninyo ang salita ng Panginoon. Love na love po kayo ni Jesus. Kaya po, tayo po ay buhay pa ngayon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay para po magsisi, tanggapin, ipamuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo po, yung iba, patay na po. Yung iba po, nasa kabaong sa mga oras na ito. December 25, marami po ang nasa kabaong. Amen. Marami po ang nasa ospital. May mga dextrose ang ilong. Nakaratay sa banig ng karamdaman ng iba sa atin. Pero tayo ito, naglalakad, nagmamaniho, walang karamdaman. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Magpasalamat po tayo palagi sa Diyos. Amen. Nasusulat, Colossus chapter 4 verse 2. Ang sabi po, lagi po tayong manalangin. Maging matyaga po tayo manalangin at maganda at magpasalamat lagi sa Diyos. Yun pa ang sabi ng Panginoon. Amen. Sa Diyos ang papuri pasasalamat. Wala tayong karamdaman. Nandito tayo ngayon. Amen. Ipanalangin po natin. Isali po natin sa panalangin ang mga taong na nasa hospital po sa mga oras na ito. Lalong-lalo na po yung mga nag-aagaw buhay sa hospital sa mga oras na ito. Ipanalangin po natin sila, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, I hope and pray this coming 2024 ay maghari po ang Diyos sa puso, sa isipan ng bawat tao. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Mga kaibigan, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Alam niyo po, itong huling araw na ito, mga kaibigan, praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng mahal na Panginoon, itong huling araw na ito, we are living in the last days na po, mga kaibigan. Amen. We are living in the last days na po. Ang mga huling araw, ang sabi po, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasali ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayon po sa banal na kasulatan, 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5. Walang pagpipigil sa sarili, malupit ang mga tao, ayaw nilang makipagkasundo sa kanilang mga kaaway, walang awa, mapanirang puri sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tao ditong huling panahon ay magagalitin. Amen. Galit po sila sa anumang mabuti. Hindi lang po yan ang sabi ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tao itong huling panahon na ito ay mahilig sa kalayawan. Sa halip, may bigin sa Diyos. Amen. Ipinapakita po nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Ayan po ang sabi ng Diyos. Maliwanag po sa banal na kasulatang ito, mga kaibigan. 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5, mga kaibigan. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Hindi po aksidente na narinig po ninyo ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Ang nagbabaliwala sa salita ng Panginoon ay tiyak po, pag huling araw mo na ngayon, kawawa ka kaibigan, kung hindi mo po ito isinapuso, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen. Dahil po may hukom na hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin, sabi ng Panginoon. Ako lamang ay kinakasangkapan ng Diyos, mga kaibigan. Amen. Ang salitang ipinapangaral ko, ang hatol sa kanila sa huling panahon. Ayon po sa salita ng Diyos. Walang iba po, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan,
Repent for the kingdom of God. Amen. Sumampalataya po tayo sa ating Panginoon. Amen. Sumampalataya po tayo sa ating Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus. Juan chapter 14 verse 6. Juan chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa pintuan ng langit kundi po sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa nag-response ng Amen, ingatan ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ng Panginoon, Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Si Jesus ang buhay. Si Jesus ang dakilang manggagamot. Si Jesus ang puno ng ubas. Siya po ang tinapay ng buhay. Amen. Kaibigan, Isaiah chapter 9 verse 6. Ang Panginoong Jesus po ang kahangahangang tagapayo. Ang Panginoong Jesus po ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoong Jesus po, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Ang Panginoong Jesus po ang walang hanggang Ama. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ingatan kayo ng Panginoon, sister. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pangalan na Jesus. Amen. Mga kaibigan, si Jesus ang Alpha at Omega. Sa Kanya po ang lahat. Amen. Una at huli, simula at wakas kay Jesus lamang po. Kaya wag po natin siya ihambing sa mga larawan na gawa ng kamay ng tao. Friend, kaibigan, yumaman na po yung mga taong gumagawa niyan ng mga ribulto. Nandun po sa Pampanga ang kanilang pagawaan niyan. Nagkalat na po ang pagawaan ng mga imahin. Kaya kaibigan, yumaman na po sila. Negosyo. Hindi po ninegosyo ang Diyos. Amen. Malinaw. Malinaw po kaibigan ng Panginoong Jesus. Siya po ay sampahin po natin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Darating si Jesus. Dala niya ang gantimpala ng bawat isa po sa atin. Makinig kayong lahat. Sabi ni Jesus, Revelation chapter 22 verse 12. Makinig kayong lahat. Darating na ako. Dala ko ang gantimpala ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Friend, I hope and pray, hindi ka po maabutan ng Diyos na lumuluhod sa mga gawa ng kamay ng taong makasalanan. I hope and pray, friend, hindi ka maabutan ng Diyos na lango sa alak. I hope and pray, friend, na hindi ka po madatnan ng Panginoon na nakapatong ka sa iyong kalaguyok. I hope and pray, friend, ikaw po ay madatnan ng Panginoon na nagbagong buhay, nagbabasa ng Biblia, ipinapabuhay ang kanyang salita. I hope and pray na tanggap mo si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nasusulat po, unang Juan, chapter 1, verse 9. Ang sabi po, kapag ipahayag po ng iyong labi ang inyong mga kasalanan at ang puso ka pong nagsisisi sa iyong kasalanan, inaamin mo po ng taos sa puso at ikaw po ay nagpakumbaba. Ang sabi ng Diyos, ikaw po ay kanyang patatawarin, lilinisin ka ng Panginoon. Amen. Nasusulat, Isaiah chapter 1 verse 18. Nangungusap ang Panginoon sa bawat tao, sa bawat may tainga na nandirito po sa lugar na ito. Nangungusap ang Diyos. Kapatid, ang sabi ng mahal na Diyos, Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo, magliwanagan tayo. Kahit gaano man kapula ang iyong kasalanan, ikaw aking lilinisin.
katulad ng bulak o yelo. Papuputihin kita dahil ikaw ang anak ko na nanumbalik sa akin. Kaibigan, kung ipahayag po natin ang ating labi, ang ating kasalanan, patatawarin po tayo ng Diyos. What if, no? What if, kung ang araw na ito ay bawiin ni God ang kaisa-isa mong buhay, may magagawa ka ba, friend? Wala, di ba? Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Amen? Sabi ni Jesus, Juan chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Amen? Wala talaga tayong magagawa, kaibigan, kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Isa lang po tayong maruming basahan sa harapan ng Panginoon kung hindi po natin pagsisihan ang ating kasalanan. Friends, wala pong nakarating sa kaharian ng Diyos na marumi, na hindi po nagsisi sa kanyang kasalanan. Kaya ito po ang pagkakataon po natin na tanggapin po ang ating Panginoon. Amen? That is, kung ang araw na ito, kukunin na ni God ang kaisa-isa mong buhay. Na, bago pa po, kukunin ni God ang kaisa-isang buhay natin. Ipahayag po natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Hindi po malayo si God. Habang matatagpuan pa po natin ang banal na Espiritu, hingin po natin ang patawad sa Kanya. Hindi po malayo si Lord. Hindi malayo si God. Nasa puso po natin. Dahil nasusulat po, unang Corinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyong katawan? Banal ang templo ng Diyos. Friends, tayo po ay templo ng Panginoon. Naninirahan po ang Diyos sa ating katawan. Kaya nga hindi siya malayo. Kausapin natin siya. Ipahayag po natin ang ating kasalanan sa Kanya ngayon. What if kung ang araw na ito ay papawiin na po ni God ang kaisa-isa mong buhay? Amen? Taos puso po tayong manalangin at ipahayag po natin sa Kanya ang ating kasalanan. Na makikinig po ang Panginoon. Amen? Nasusulat, Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon, at ikaw po ay sumasampalataya, naniniwala ka na siya po ay namatay sa krus at muling binuhay ng Diyos Ama. Kaibigan, maliligtas ka. If today ang araw na kukunin ni God ang kaisa-isa mong buhay, lahat po tayo hindi natin alam ang ating kamatayan. Lahat po tayo hindi natin alam kung kailan tayo lilisan sa mundo. Today is our salvation. We cannot promise tomorrow kung kahatagan pa ba tayo ni God na mabuhay. Kaya ngayon pa lang po, kaibigan, atin pong ipahayag ang ating kasalanan sa Diyos. Amen? Kaibigan, nangungusa po ang banal na Espiritu sa inyo ngayon. Amen? Kung nais po natin, tayo po ay pagpalain ng mahal na Diyos, lumapit po tayo sa Panginoon. Amen? Ngayon po, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo ng taos sa puso. Taos puso po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan bago po mahuli ang lahat, kaibigan. Sige po, yung mga nakaupo na nagtitinda o yung mga naglalakad, kung maaari pwede kayo huminto. Amen? At sumabay po sa panalangin, sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi natin masasabi kung tayo po ay kahabagan pa ba ni God na mabuhay. Today is our kaligtasan. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Kumakatok po ang Panginoon sa puso po ninyo. Alam nyo po, nasusulat, Lucas chapter 15 verse 10,
May isa lang po sa inyo, ang taos puso po na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Libo-libong anghel po ang nagkasiyahan po sa langit. May kagalakan po na nangyayari sa kalangitan. Mayroong isa po na nagsisi ng tao sa puso sa kanyang kasalanan. What if kung ang araw na ito ay kukunin na po ni God ang kaisa-isa mong buhay? Kaya sumunod po kayo. Kung maaari po, huminto kayo at sumunod sa panalangin ito, sa pagtanggap at pagsisi. At kung kayo po ay nagtitinda, yumuko kayo. Lasapin po ninyo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Iyuko po natin ang ating sarili. Iyuko po natin ang ating ulo. Ipikit po natin ang ating mga mata. At ilagay po natin ang presensya natin sa mahal na Panginoong Jesus. Dahil po nakikinig po ang Panginoon, mga kaibigan. Nangungusap po ang Diyos sa inyo. Sige po, sumunod po kayo. Ang sumunod sa panalangin ito ay mapalad kahabagan ng Panginoon. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sige, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sige po, sumunod po kayo. Bangkitin po ninyo. Sumunod po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na akin pong narinig. Maraming salamat po sa araw na ito. Mga kaibigan, sumunod po kayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kalakasan ng pangangatawan, sa proteksyon, sa pagmamahal mo po. Maraming salamat po. Mahal na Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Simula nung ako'y bata, ako po ay nagkasala. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Dalangin ko po na ako po ay mapatawad. Panginoong Jesus, dalangin ko po sa araw na ito, Ama, na ako po ay iyong pagharian. Panginoong Jesus, ako po ay sumasampalataya sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Jesus, sumampalataya po ako sa iyo. Panginoong Jesus, pagharian mo po ang buhay ko sa bawat titik ng orasan. Balutan mo po ako ng iyong banal na dugo. Ama, patawarin mo po ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ngayon po, ako na lamang po ang manalangin sa iyo. Dito ka po, sister. Ako na lamang po ang manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ingatan niyo po ang mga taong ito na nakatayo po dito. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na sila po ay pagharian mo po na yung banal na Espiritu. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng pangangatawan. Ama, balutan niyo po sila ng yung banal na dugo. I speak blessing sa pangalan ni Jesus sa lahat pong nakikinig ngayon. I speak healing sa mga tao po na may mga karamdaman. Walang iba pong manggagamot kundi ikaw lamang po, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, pagharian mo po ang lahat ng mga tao na nandirito, lalo na po ang nakikinig sa harapan ko ngayon, Ama. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Alisin po ang mga karamdaman na sa kanilang katawan ngayon, Panginoon. Linisin mo po sila, Panginoon. Sa kanilang hanap buhay, pagpalain mo po sila, Panginoon. Maghari po ang pag-ibig mo, Panginoon, sa puso, sa isipan nila, sa kanilang pamilya, Panginoon.
Ama, dalangin ko po, ingatan niyo po sila. Isulat po nawa ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ama, ingatan niyo po sila. Ama naming makapangyarihan sa lahat, itong aking samot dalangin sa tanging pangalan na Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, ate, halika. Tanggapin mo po ang Biblia. Ito po ang magandang regalo ko po sa iyo. Amen. Basahin mo po yan. Nawa po, kaibigan, maghari po ang salita ng Diyos sa iyo. Amen. Ipaunawa nawa ng Panginoon sa iyo ang salita ng Diyos. Amen. To God all be the glory. God bless po. Amen. Amen. Amen po. Ayan po, maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa salita ng Panginoon. Ingatan nawa kayo ng mahal na Diyos. Lagi po tayo magpasalamat at manalangin. Amen. Jesus loves you. Jesus waiting for you. Balik na po kay Jesus. Amen. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Praise be to God. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ingatan niyo pa ako sa aking pag-uwi. Nawa pa makauwi pa ako ng ligtas sa aking tahanan, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po na maglima po sa puso't isipan ng mga tao po dito ang iyong banal na salita na kanila pong narinig, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi ko na po kayo isa-shout out, hindi ko na po i-mention ang pangalan po ninyo dahil ano na po yung lalamunan ko. Sa Diyos ang Papa, pasasalamat sa inyong pong panunood, sa inyong pagbabahagi, pakishare po ang live. Hallelujah. Ito po talaga ang magandang regalo sa lahat ng tao. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. God bless us all. In Jesus' name, amen. Bye! Uwi na po ako.